Ayon sa isang statistical survey na ginawa sa buong Asia, Pilipino ang nangunguna sa pinaka-stress na tao sa kontinenteng ito. Pumapangalawa naman sa pinakamainitin ng ulo palagi. Kaya naman, ang maliitin at daragi ng isang Pinoy ay isa sa pinakamalaking pagkakamali na ika nga ng mga matatanda ay para ka na rin nagtampo sa bigas. Mga bobo! Mga bobo! Taong 2015 nang makasagupa ng kababayan nating si Eden Sonsona, ang undefeated na knockout artist at isa sa mga top prospect noon sa Super Featherweight Division na si Adrian Diamante Estrella na isang Mexicano para paglabanan ang bakanting WBC International Silver Super Featherweight title. Sa sagupang ito mga kaibigan, 40-1 betting favorite ang undefeated na Mexicano na kumbaga sa wedding, kapag tumaya ka, ang piso mo ay tamang 1,000 dahil halos lahat ng manonood ay inaasahan na magiging isang madaling laban lamang ito para sa Meksikano at gagawin palabok lamang sa kartada ang kababayan nating Pinoy sapagkat sa kartada pa lamang nitong 22 panalo na 20 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang talo ay talaga namang iisipin mo na medyo tagilid dito ang dayong Pinoy fighter. Ngunit sa mismong laban, ang inaasahan ng lahat na isang easy fight para sa undefeated na Mexicano ay mauuwi pala sa isang huge upset para sa heavy underdog na Pinoy. Hindi umubra ang pagiging knockout artist nitong si Estrella kay Sonsona kahit ang height at reach advantage nito o ang home court advantage man ay walang naitulong sa kanya sa laban. Dahil nasa kanya man ang halos lahat na advantage ay baliwala naman ito kay Sonsona sapagkat tila alam na ng kamay ni Sonsona ang galawan ni Estrella o siguro umira ng katimonyahan ng kamay ni Sonsona kaya gumalaw. Ayun, sapul si Estrella sa pagmumukha. Unang round pa lang ay makikita na ang lakas ng Pinoy fighter. Napabagsak pa nga nito ang Mexicano matapos matamaan ng isang right hook. Ngunit ang ruling ng third man in the ring ay nadulas lamang daw sa balat ng saging itong hometown fighter. Sino ba yung walang kumain ng saging na hindi marunong magtapon sa basurahan? Kung mapapansin nyo mga kaibigan ay halos puro wild power shot ang binabato nitong si Sonsona na mahiya mo nagwawasiwas ng 2x2 na may pakong bakya sa dulo. Samantalang si Estrella naman ay panay lamang ang jab at tila maingat na nag-aabang ng pagkakataon upang makapagpatama ng isang malinis na counter punch na mahiya mo kuting na tamang abang sa tinapa ng kapitbahay. Bagamat heavy underdog itong si Sonsona sa laban, pinatunayan naman ito sa lahat na ang ginawa ng kampo ng Mexicano na pangmamaliit at pag-cherry pick sa Pinoy fighter ay isang napakalaking pagkakamali sapagkat ang inaakala nilang easy fight at patabang bulati lamang sa kartada ni Estrella na si Sonsona ay siya palang magbibigay bangungot at wawasak sa malinis na kartada nitong undefeated Mexican prospect na kumbaga sa pagkain akala mo masarap na imbutido ang ulam, yun pala it's a prank lang na etyas ng kalabaw na hinulmang skinless. Halos 11 segundo pa lang ang nakakalipas nang mag-umpisa ang ikalawang round ay sumapol ang isang napakalakas na looping right hook kay Estrella na mahiya mo na hampas ng pambomba ng puso ang pagmumukha nito. Gulat na gulat at tila hindi makapaniwala ang mga Mexicanong fans ni Estrella at napatayo pa nga ang mga ito sa kanilang inuupuan matapos bumagsak ang kanilang pambato. Sinubukan pa naman bumangon ni Estrella, ngunit sa kasamang palad ay agad din inihinto ng referee ang laban dahil sa tindi ng pinsalang natamo nito. 21 panalo, 11 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 12 talo at may isang tabla.
Yan ang kasalukuyang kartada ng kababayan nating si John the Disaster Hemino. Sa unang tingin, iisipin mong walang espesyal sa fighter na ito at aakalain mong isa lamang itong talo ng boksingero dahil sa dami ng talo nito. Yung tipong ginagawang pang-tune up na mga papasibol pa lamang na boxer. Pero saan ka mga kaibigan? Sabihin na nating hindi kagandahan ng record ng fighter na ito. Pero walang boxer ang dapat magkumpiyansa kapag siya na ang makakaharap sapagkat nakakabilao din naman ang kamao nito. Sa katunayan niya mga kaibigan, kung ating babalikan ang naging laban niya noong taong 2016 sa binibuild up na 19 at walang talo na undefeated prospect noon ng top rank na si Toka Canclari ay nagawa nitong makascore ng upset. Ito ay matapos niyang in-knockout sa unang round ang undefeated prospect. Nito nga ang ika-23 ng Nobyembre taong 2019, isa na namang undefeated record ang winasak nitong si Hemino. Ito ay nang makasagupa niya ang Noy 11-0 na si Arnold Alejandro na isang Amerikano para sa isang 8-round schedule super featherweight bout. Ang sagupang ito ay isa sa mga undercard ng rematch ng Wilder vs Ortiz na ginanap sa NGM Grand Arena, Las Vegas, Nevada, USA. Sa unang round pa lang ay nakascore na agad ng knockdown itong si Hemino matapos sumapul ang left hook sa mukha ng Amerikano. Nakatayo pa naman ito at nagawang magpatuloy matapos makarecover sa pagkaka-knockdown at nagawa pa nitong madumina ang sumunod na 4 na round. Ngunit pagsapit ng round 5 ay dito na nag-umpisang maging agresibo si Hemino na mahiyamo na karobus at tongkat aling kalabaw. At sa hindi inaasahan, biglang nagpakawala itong si Hemino ng isang solid right hook na tumama direkta sa nguya-nguyahan nitong si Alejandro. Kaya yun, bagsak ang Amerikano. That was pathetic. I don't think he's gonna get up, Felix. It's all over. John Hemino, one-punch knockout, flatlines. Alejandro here at the MGM. Oh my goodness! Boom! Ooh, Now that's it. He's out. he's out. Oh man! What a right by Hemino. We told you he looked Look a little at better in this. the 5th round. And down he went. Sa pagkakataong ito ay hindi na nakatayo ang undefeated prospect at nakascore na naman itong si Hemino ng isang upset sa ikatlong pagkakataon. Panalo ito via knockout sa round 5. I'm gonna do the same. I'm gonna go for knockout. I'm gonna punish my opponent. I just hope nothing bad gonna happen. He gonna walk out by his legs from ring, but I cannot destroy. I'm gonna smash him. Yan ang mismong sinabi ng unbeaten IBF title holder noon na si Dick the Raging Bull Darchinyan sa kababayan nating si Nonito the Filipino Flash Donaire. Ang ibig sabihin ni Raging Bull mga kaibigan dito ay matutulad lang daw si Nonito sa nangyari sa kuya niyang si Glenn Donaire. Babasagin din daw nito ang panga, gilagi at nguya-nguyaan nito na talaga namang saksakan ng kayabangan. Na kung atin niyang matatandaan, noong taong 2006, naglaban si Glenn at Darchinyan kung saan natalo si Glenn matapos itong sumuko sa ika-6 na round. Ito ay dahil nabasag ang panga nito sa kanilang laban matapos masiko noong round 3. And he shakes him afterwards, landing those good straight left hands, and that one came back and nailed. At mas lumala pa ng tamahan ng isang right straight noong round 6. There may have been a accidental clash of heads that created the jaw to be broken or the injury. And Tony Weeks said to Brandon that Samantala, isang taon lang ang nakalipas ay nabigyan ng pagkakataon si Nonito upang sumabak para sa isang world title fight. Ito nga ay nang harapin niya ang tumalo sa kanyang kapatid na si Dick Darchinyan. Samantala,
Todo tier naman ang utol ni Nonito at mahiya mo sinalinan na kapangyarihan ng kanyang utol. Sa laban na ito ay hangad din ng Pinoy na maipaghiganti ang pagkatalo ng kanyang kuya sa kamay ng hambog na Armenian fighter. At halatang parang gusto ng dikdikin na parang bawang ni Nonito ang pagmumukha nitong si Dick Garcinian. Mula sa Super Flyweight Division ay bumaba itong si Nonito ng timbang patungong flyweight para lang makalaban itong si Raging Bull. Noong mga panahong ito, bit-bit pa ni Darcinian ang malinis na record na 28 panalo. 22 dito ay tinapos via knockout at walang talo. Samantalang si Nonito naman ay may 17 panalo. 10 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 1 talo lamang. At halatang halata na bagitong-bagito pa ito. Halimaw na may tuturing sa flyweight division itong si Darcinian noong mga panahong ito, samantalang si Nonito naman ay hindi pa masyadong kilala at upcoming prospect pa lamang. Kaya naman sa kanilang sagupaan ay heavy underdog ang Pinoy fighter. Ngunit pagdating sa mismong laban ay tila naging kabaligtaran ang nangyari sapagkat si Darcinian ang nagmukhang dehado sa laban imbis na si Nonito. Unang round pa lang ay nakailang beses nang kumonekta ang counter left hook ni Donaire sa pisngi ni The Raging Bull na mahiya mo tamang almusal ng kamao. There's a nice counter left hook by Donaire. The trick for Donaire was to counter well as Darcinian came in and for the... Ilang segundo bago matapos ang round 3 ay muli na namang kumonekta ang kaliwa ng Pinoy fighter at bahagyang nahilo si Darcinian na animoy lasenggong tumagay ng Alfonsong hinaluan ng gin bulang lambanog na may tandoy ice na binuro dahil sa paggewang nito. Oh, there's a good left hand that staggered Darcinian. Remember, he's never been hurt more twice in his career. Donaire sensing the moment. Darcinian battles back. Donaire marching forward. Pacing is another hard left hand to the chin by Donaire. Ironic that a left... Tapos na sana ang laban dito mga kaibigan. Ngunit kinulang na rin sa oras kaya hindi na nagawang mag-follow up ni Nonito para tapusin si Bakekong. Kung sa mga previous rounds ay hindi tumatama ng malinis ang pamatay na kaliwang suntok ni Nonito, dito sa round 5 ay napuruhan na ng gusto ang Armenian fighter matapos kumonekta ng solid ang signature counter left hook ni Nonito sa mukha ni Darcinian. There's the jab by Nonito Donaire. Oh, look out! Darcinian down for the first time! Struggling to get to his feet! In terrible shape, it's all over! It's all over! Nonito Donaire has pulled off the monstrous upset in emphatic fashion! Fatality. Sinubukan pa naman tumayo ni The Raging Bull dito mga kaibigan. Ngunit dahil din sa tindi at lakas ng sinalo nitong suntok ay kitang musak na talaga ito at hindi na kayang magpatuloy pa. Dahil dito ay tagumpay si Nonito na maiganti ang kanyang utol sa kamay ng hambog na si Darcinian at naagaw pa nito ang IBF Flyweight title. At ang matindi pa nga dito mga kaibigan, dahil sa ganda ng knockout win nito ay itinanghal ito bilang 2007 Knockout of the Year at Upset of the Year ng The Ring Magazine. Matapos maagaw ng tinaguriang angas ng Pinas, Janriel Cuadro Alas Casimero ang IBF World Flyweight title sa madayang undefeated fighter na si Amnat Ruinrong noong taong 2016. Here's the replay. Oh, look at that. And they traded hook. Counter left hook. Amnat's was blocked, but Casimiro's landed flush on the chin. And Look at then this. finally, the left hook to the body. Ay muli itong itinapat sa isa pang undefeated fighter. At ito ay sa taga UK na si Charlie Edward aka Aguila na isang dating European bronze medalist na may malawak na karanasan pagdating sa amateur boxing kung saan
Nagawa nitong manalo ng ilang gintong medalya sa Great Britain at English National Boxing Competitions. Taong 2015 nang mapasa kamay nito ang Regional English Flyweight title at matapos nito ay ang WBC International Silver Flyweight title nang talunin nito ang kapwa Briton na si Luke Wilton via unanimous decision. Noong mga panahong ito ay bit-bit pa ni Edward ang malinis na kartadang 8 panalo, 3 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang talo, samantalang si Cuadro Alas naman ay may 22 panalo, 14 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 3 talo lamang. Ito ang unang pagdepensa ng Pinoy sa kanyang titulo. Marami ang nagsasabi noon na masyado pang maaga para sumabak itong si Edward para sa isang major world title fight. Ngunit ayon niya mismo sa Briton ay kayang-kaya na daw niya at kumpiyansa siya na kaya niyang umiscore ng isang upset sa laban. May pag-iisip pa nga ito na talaga namang nakakabuisit habang naglalakad patungo sa ring. At sa mismong weigh-in bago ang kanilang sagupan ay inangasan pa nito si Cuadro Alas, tapos nagsama pa ng mga marites na bingo player sa kanilang barangay na talaga namang nangingibabaw ang mga bunganga sa pag-cheer kay Charlie. Makikita pang sumisenyas ito at tila gustong ipahiwatig na maagaw niya ang titulo sa Pinoy Champion. Sa mismong laban ay makikita ang height and reach advantage ng Briton, ngunit kahit ganoon ay hindi naman ito naging problema kay Cuadro Alas at nangibabaw pa din ang malawak na karanasan nito pagdating sa laban. 2 tane. Ve şimdi maç alevlenmeye başladı gibi. 4. roundda. Şimdi bir aparkat. Arkasından yumruklar sert şekilde devam ediyor Filipinli boksör. İngiliz'i yakaladı gibi. Tecrübesiyle aslında ezmesi lazım. Şu ana kadar bunu göstermedi. Ağırlığını koysa maça ciddi pozisyonlar yaratabilir. Sa round 10 ay dito na naglaho ng tuluyan ang pangarap ni Charlie Edward na isang maging world champion. Matapos sumapul ang isang napakalakas na counter left hook sa panga nito na sa sobrang lakas ay napaangat ang 2 paa nito. Tam kulak dibine aparkat tutmadı. Ve bir sol koşu, inanılmaz bir sol koşu. Ve İngiliz boksör ayağa kalkamıyor. Fena yıktı. Tumayo pa naman ito at muling lumaban, ngunit hindi na siya binigyan ni Cuadro Alas ng pagkakataon upang makarecover at agad ding tinapos ang laban. Does he have the experience to hold? I don't think so. Steve Gray holds him. It is over. Jorel Casemiro successfully defends his IBF title on the road again. And it was a brave effort from Es puto Pacquiao. Así es. Pendejo. Así es. Pendejo. Pasmado bunganga mo ha. O ayan, T-Rex arms combination, lamunin mo. Ayun o, tawa pa lang yan mga kaibigan, ang sarap ng ambalusin at chinilasin. Animoy unggoy na inurungan ng regla kung humalakhak itong mayabang at hambog na si Brandon the Punching Bag Rios. May pagpalo pa sa magazine ni Manny Pacquiao at ang angas ng buga-buga. Para namang gasulong korte ng pagmumuka. Sa video natin ngayon mga kaibigan, ating matutunghayan kung papaanong pinagmukbang ng kamao, palaparin sa suntok at gawing hulmahan ng batya ang pagmumuka nitong si Brandon the Punching Bag Rios ng ating pambansang kamao. Taong Nobyembre 2013, ikinasa ang laban ng Manny Pacquiao at Brandon Bam Bam Rios para paglabanan ang bakanting WBO welterweight title. Una nang hinambalos ni Pacquiao ang pagmumuka ng kaibigang oso nitong mokong na to na si Antonio Margarito. Minura si Pacman at may pagtanong pa sa batang wala pa namang muhang kung sino ang mananalo sa kanila ni Pacquiao. Who's gonna win? Pacquiao or Margarito? Margarito. Alright. Who's that? William. No, this guy. Es puto Pacquiao. Kumpiyansang-kumpiyansa ito dahil ito daw ang pinakamatindi niyang training na naranasan sa buong buhay niya at preparado daw siya sa kanilang laban at alam na daw niya ang pangontrang depensang gagamitin niya kay Pacquiao. Aba ay tunay nga naman, pinaghandaan ng kampo nila ang depensang gagawin nila sa atake ng ating pambansang kamao.
Yun nga lang, nakalimutan ng kanyang trainer na sabihin kamay ang ipangsangga sa suntok ni Pacquiao. Kaya yun, pagmumukha niya ginamit niyang pangsalag. Kaya naman, matapos ang laban, tinubuan tuloy ng malaking kulane ang pagmumukha nitong si Antonio Margarito sa kanang pisngi. Anyway, to the rescue naman ng kaibigang oranggutan nito na si Brandon the Punching Bag Rios, at ipaghihiganti daw niya ang huling saling lahi ng mga Meksikano. Subalit bago ang kanilang laban, maraming boxing fans ang nagpe-predict na gagawin lang daw siyang pang-June fight ng ating pambansang kamao at bubugbugin lamang ng walang kahirap-hirap. Gigil na gigil naman ang panga ni Rios at nagngangalit ang mga gilagid at sinabing hindi daw siya pang-June fight na boksingero at mas lalong hindi daw siya magiging punching bag o punching mitts. Bago ang laban, puro kabulustugan at talaga namang puro trash talk ang lumalabas ang nguya-nguyaan nitong si Rios. Tatapusin na daw niya ang naghihingalong karan ni Pacquiao at pagre-retire na ng maaga. Sa kanilang weigh-in naman, nagpasiklab na agad ang ating pambansang kamao. Mantakin mo ba naman, pinakitaan ng galawang Master Hokage ang mga boxing fans. Humarap ito sa magandang modelo na animoy gusto itong kalabanin ng banayad at dahan-dahan. Samantala, nagkagirean naman ang kampo ng training team ni Pacquiao at Brandon Rios dahil iginigit ni Freddie Roach na tapos na ang panahon nila Robert Garcia sa paggamit ng gym dahil isang gym lang ang kanilang ginagamit sa pag-iensayo at may schedule talagang sinusunod at ayaw pa nitong magsialis. Nakapagbitaw tuloy ng di magandang salita si Freddie Roach kaya natadyakan ang tinanggal niyang dating conditioning coach ni Pacquiao nakakalipat lang sa kampo ni Rios. Samantala, ang mayabang at hambog na si Rios ay walang pakialam at dire-diretso lang sa pag-iensayo na imbis na umawat ay tuwang-tuwa pa na animoy unggoy na binatuhan ng lakatan na saging. Na mahiya mo may tililing, inuudyukan pa ang kanyang team na sige lang gulpihin nyo pa yung mga yan. Napailing na lang si Pacquiao sa interview tungkol sa nangyari at sinabing magrespetuhan na lang at magmahalan na lang. At nagsimula na nga ang laban. Ang 27 na si Brandon Bam Bam Rios ay kumpiyansang-kumpiyansa na pahihimlay na daw niya ang naghihingalong karir ng ating pambansang kamao at may pagsayaw pa ng buong tarat-tarat at talaga namang binobomba pang maigi ang mga kamay. Tapos pinangangalandakan pa na nagtraining daw siya ng maigi ng 5 buwan at sinunod daw niya ang lahat ng sinabi ng kanyang trainer. Kaya hindi daw uubra ang ating pambansang kamao dahil ito daw ang pinakamalakas na version ng kanyang sarili at papatulugin daw niya ang ating pambansang kamao. Tapusin! 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 Round 1. Gigil na gigil si Pacquiao at gusto ng dikdikin ng pagmumukha ni Rios. Pinalamon ito ng T-Rex arms combination at nagmistulang unggoy nakaka-menopause lang sa bagal ng kilos nito. Lahat halos ng suntok nito ay kumakalpot at ngingisi-ngisi pa na talaga namang parang may sayad. Round 4. Dito na ginawang punching bag ni Pacquiao si Rios. Nagpakawala ito ng iba't ibang kombinasyon. Samantalang si Rios naman ay hinahamon pa si Pacquiao na sumuntok pa na sumuntok dahil nagyayabang pa ang pagmumukha nito na hindi daw siya nasasaktan. Round 5. Tinamaan ng solidong left straight ang pagmumukha nitong si The Punching Bag. At sa sobrang kayabangan niya nito ay may pagbelat pa ito na parang batang nasaktan at sinabing hindi naman masakit. Ngunit mahahalata mo naman sa pagmumukha nito ang lakas ng suntok ng ating pambansang kamao dahil ito ay nagsisimula na lumapad at nagmimistulan ng bilada ng daing sa lapad ng pagmumukha nito. Round 7. Pinaglalaroan na lang ni Manny si Rios at nagmimistulan ng punching mitts ang pagmumukha nito. At tulad ng mga naunang round, ipinapakita pa rin ito na hindi daw siya nasasaktan kahit bukol-bukol na ang pagmumukha nito at nagmimistulan ng hulmahan ng bagong disenyo ng kalandiuling ang pagmumukha nito. Round 9. Pinilit na ni Rios sugudin si Pacquiao, ngunit talagang hindi pa rin siya makatama dito at bilang ganti, pinagmumug ito ni Pacquiao ng kamao. Humihiling na rin ang mga tao na tapusin na ni Pacquiao si Brandon The Punching Bag Rios. Tapusin! 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 Buong laban ay binugbog lamang ni Pacquiao itong si Brandon The Punching Bag Rios at binusalsal ang lahat ng pangtatrash talk at pangbabastos na pinagsasabi nito bago ang laban. Kaya ang ending,
Siya ay nagmistulang unggoy na may beke na may 2 ketong sa pisngi. At ang lahat ng sinabi niya bago ang laban ay kanyang nilamon ng buong buo. At ang nakakatawa pa nito, hindi daw siya naging punching bag, sabi niya sa interview. Siguro nga hindi siya naging punching bag. Hindi naman siguro halata sa pagmumukha niya. You said before the fight, hey, I'm not going to be a punching bag. I have skills. Do you feel you proved something with this fight going the distance with Pacquiao? What do you think, man? You're the one that asked the question. What do you think? You was watching it. You think I'm a punching bag? I don't think you're a punching bag. I think you're incredibly determined. Nah, that's not the answer I asked. What do you think? You just said I don't think you're a punching bag. I think you're very determined. You answered the question then. Tapos patawa-tawa pa bago ang laban. Napakalakas pang mang-asar. Ayun ang ending, atungal itek ang kinalabasan. I trained my ass off to win, man. 5 months. Ayon sa pangangaral ng Budismo, ang karma ay isang masama o kaya bangang intensyonal, mapasalita man o aksyon na naglalayong bumalik sa iyo sa di mo inaasahang pagkakataon. Kaya sa mga nagbabalak na gumawa ng kalokohan at kasamaan dyan sa kapwa o anumang nilalang at bagay, ay mag-isip-isip muna kayo ng mabutit uminom ng gamot pampakalma at sikipan ang 2 tornilyo ng inyong mga sentido gamit ang vice grip na diuling na gawa sa kamote. Napakarami ng nasampulan ng hagupit ng karma mga kaibigan, partikular na sa mga combat sport na talaga namang pinagigilan ng mga fans dahil gusto nilang karmahin at gumapang sa talbos ng kantutay at cactus ang mga hambog at mayayabang na fighter. Paano nga ba naman? May mga animal na fighter na talaga namang tila na may personal at nananakit kahit hindi pa man nagsisimula ang kanilang mga laban. Pero sabi naman po ng ibang mga boxing analyst, ito daw po ay isang uri o paraan lamang ng pagpopromote ng laban upang maging kapanapanabik at kaabang-abang ang napipintong patayan. Para daw tumaas ang bentahe, siguraduhin tangkilikin at malaki ang kitain ng laban. Dahil sabi nga nila, ang boxing ay isang uri ng negosyo o pera-pera lamang. Pero kahit na ganoon pa man mga kaibigan, ay kapag isang literal na hahambog-hambog at babastos-bastos na tampalasang pinaglihi sa kamoting binagoongan sa binangonan ang makakalaban ng mapagkumbaba at tahimik na fighter, ay talaga namang magkikiskisa ng mga nguyang-nguyaan at gums to gums ng mga boxing fans. Lalong-lalo na kapag mukhang puyat na may baking puset ang datingan, ay talagang tataas ang blood pressure at bababa na rin ang testosterone level mo sa inis at galit. Kagaya na lamang ng nangyari kay Adrian Dacoloqui Broner na tirador ng binangbangang kamote. Napakawalang iya ng boksingerong ito mga kaibigan at sobrang kalawang na mga lumalabas sa tabas ng bunganga. Mahiya mo pinaglihi sa pit ng kalabaw na may pasak ng pacifier na singtaba ng poste ng kamote Napakalakas pang mang-asar. Akala mo naman makapangyarihang engkantong may brilyante ng tinga at kulane. Ang hindi niya alam, ang kinakanting niyang boksingero ay isang malignong lamang lupa na may lahi ng mga may anger management na tikbalang sa lakas ng mga suntok. Kaya naman sa mismong laban ay talaga namang bugbog da alimpungatan ang kanyang inabot na sa sobrang bugbog nagmistulang kulaning tinantusan ng palakang kinangkang ng 10 kabayong sakang na walang balakang ang sinapit nito. Isa pa nga po sa talaga namang tumatak sa kasaysayan ng listahan ng mga tampalasang winasak ng magiting nating dugong maharlikang Pinoy na nagmula pa sa Maasin City, Southern Leyte, na tinuguri ang prinsipe ng mga science sa buong Pilipinas dahil sa simbigat ng isang truck na Emperador Lights na may tenga at buntot na may edits na bigat lang naman ng kamao daw nito, na kapag tumama man sa kahit na anong parte ng pangangatawan ng aswang at tao o miski kapre at duwending bodybuilder na 6-footer, ay talaga namang tulog malala ang aabutin kapag tinamaan ng solid. Ngunit sa kabila nga po ng pagiging makapangyarihan ng kababayan nating ito mga kaibigan, na walang iba kundi si Prince Albert Pagara,
ay mantakin nyo ba namang nakuha pa ring bastusin ito ng isang hampas lupang putik ng inasikasong may trangkasong kabayong may lahing adobong burnek. At talaga namang sinubukan ang pagkalalaki at pagkahali-halimaw ng ating nag-iisang bidang mananabas. Napakawalang hiyang nilalang nito mga kaibigan. Kita nyo naman sa larawan na mukhang antok na masigla na nasobrahan sa vitamin J, A, K, O at L ang datingan nito. Ngumisipan ng bahagya mahiya mo naman retiradong attorneng walang naipanalong kaso. Gusto ng balusubasi ng ating bidang halimaw kahit na weigh-in pa lamang mga kaibigan. Pinektusan ba naman at talaga namang kinuuntang maigi ang baba ng ating bidang halimaw nang para bang wala ng bukas. Samantalang ang ating bida naman ay tila natatawa pa at parang may masamang binabalak na mahiya mo pusang nakatingin sa nakataklob na tulingan ng kapitbahay at bumulong nang mamaya ka sa akin. Talaga namang sisiga-siga kung umasta ang maanga sa tambog na mahiganong ito mga kaibigan. Akala mo naman talaga uubra ang pagiging class S na halimaw niya sa ating nag-iisang prinsipe ng mga sayan. Bukod niya po sa kaangas-angasan na ipinamalas ng Mexicanong si Jesus Antonio Rios sa kanilang weigh-in na kapatid sa ampon ng nanay ng kabit ng lolo ng tita at tiyuhin ng pamangkin ng hipag at biyena ni Brandon the Punching Bag Rios ay napakarami pa nga rin pong kabalasubasang mga salita ang lumabas sa puwerta ng bunganga nito. Kukutusan daw niya large at small intestine ng ating bida sa pamamagitan ng umaapoy na body shot at kakalad ka rin papanhig papalabas ng lona gamit daw ang sinulid na gawa sa kangkong. At tatapusin na raw nito ang namamayagpag na karera ng ating bida at papatikimin ng pinakamapait na uri ng pagkatalo na hindi daw niya malilimutan hanggat ito ay humihinga pa sa ibabaw ng daigdig. Dagdag pa nito ay papartidahan daw niya ang ating nag-iisang prinsipe ng mga sayan. Parehas kaliwang sapatos daw ang kanyang gagamitin sa laban at plastic labo naman daw ang kanyang gagawing medyas at hindi daw ito todo ang kanyang lakas at kapangyarihan dahil para daw sa kanya ang mga Pinoy ay mahihina dahil sobra daw ang pagkain natin ng kanin na siyang pangunahing nagpapahina ng pangangatawan ng isang nilalang na tao. Ngunit lingid niya po sa kaalaman ng Mexicanong tirador ng binulbulang sayote ay ginamos at kamote ang pangunahing pagkain ng ating nag-iisang prinsipe ng mga sayan. Kaya naman purong-puro ang pangangatawan nito at talaga namang malakalabaw na siniksik sa lakas ng kamao at galawan. Subalit sa kabila nga po ng mga kayabangan ng animal na Mexicanong ito ay may pagmamalaki din naman talaga ang damukos na ito mga kaibigan. Sa katunayan niya po niyan, sa naging amateur career nga po nito sa boxing ay nakapagtala lang naman po ito ng tumataginting may 111 panalo at 3 nga lamang po ang kanyang naging talo. Kaya ibang-iba din ang kalibre at hindi basta-basta ang kapangyarihan ng Mexicanong ito na anak nga po ng mag-asawang mambabarang at manananggal na may scoliosis at polio. Ginanap ang kanilang laban noong ika-7 ng Agosto taong 2015 sa Dubai World Trade Center, United Arab Emirates. Paglalabanan nila ang titulong hawak ni Rios na IBF Intercontinental Super Bantamweight title. May kartadang 24 na panalo, 18 ay tinapos sa pamamagitan ng brutal na knockout at walang bahid ng anuman talo ang ating bidang halimaw. Samantalang ang anak ng mambabarang naman ay may 31 panalo, 25 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 3 talo lamang. Bagamat may 3 talo sa kartada, ang halimaw ng mambabarang na ito mga kaibigan ay pangitang-pangita na lamang ito sa experience at quality of position o bigat ng mga nakasagupang hunyangot halimaw. Kaya itinuturing pa rin ng mga boxing analyst at sikat na mga personalidad na heavy underdog ang ating bidang pambato. At sinabi nila na ito na daw po ang magiging kauna-unahang talo nito sa kanyang iniingat-ingatang kartada. Dahil sa mga di po nakakaalam mga kaibigan, ay ito rin niya po ang kauna-unahang beses na dadayo ang ating prinsipe ng mga sayan sa labas ng ating lupang sinilangan. Sa mismong laban, ang labo ng kuha ng video. Grabe, di pa kasi uso iPhone nun kaya tiis-tiis muna tayo ha. Sayang tuloy, ang ganda pa naman ng mga modelo sa gilid, mga nakasando lang Ano kaya mga Friendster niyan? Samantala, Rios naman ay napakaganda ng dance step. Hindi mo malaman kung nagpipiko o sumasayaw Talaga naman Minumustra pa ang 2 kilikili na talaga namang parang inahit na puwet ng biik. Samantala, ang ating bidang halimaw naman ay naka-super saiyan porn agad. Tirik na tirik ang buhok, putok ang kulani ni Rios dyan kapag nadikitan sigurado. Dilaw ang buhok, dilaw ang short, terno sa ngipin.
Sa unang round, wala nang intro-intro at hinarabas na agad ng ating minahinang bidang halimaw ang mayabang at hambog na Meksikano at talaga namang pinatikim agad ng mga malaimpaktong mga kombinasyon. Sa round din na ito mga kaibigan ay mangyayari na ang kahindik-hindik na pagbagsak ng Meksikanong kontrabida. Bagamat may kayabangan ding naipamalas, ay nakakaawa din naman talaga ang sinapit ng Meksikanong ito mga kaibigan sa ating bidang halimaw. Hindi na ito nakabangon sa pagkakabagsak mga kaibigan at kinailangan pang bigyan ng oxygen. Makahinga lamang dahil muntik na nga po itong mapaslang ng ating bidang Super Saiyan na kalabaw sa sobrang lakas nito.